Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pupunta tayo sa hangganan ng Gaza Strip para makilala ang kibbutz Nir Oz, ang lugar ng massacre noong ika-7 ng Oktubre. Titingnan natin gamit ang ating sariling mga mata kung ano talaga ang nangyari sa lugar na ito. Maglalakad tayo sa mga kalsada, papasok sa mga bahay kung saan naganap ang trahedyang ito. Kasama na rin ang bahay ng pamilya Bibas. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Nasa daan na kami ngayon, 2 oras ang biyahe mula Jerusalem papuntang hangganan ng Gaza at kasama namin dito si Moti. Shalom! Maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa pagpunta roon. Kaya mga kaibigan, simulan na natin ang paglalakbay dahil ngayon ay siguradong magiging isang napakahirap na araw. At nakikita natin na papunta tayo sa isang lugar ng kaguluhan dahil parehong sa likod at sa harap natin ay may mga sasakyang militar tayong nakikita. At ang karatula ay nagpapakita na ng direksyon papuntang Nir Oz, ang komunidad na ito na ang ibig sabihin ay ang bukirin ng katapangan. Papasok na tayo sa Nir Oz at gaya ng nakikita ninyo, may checkpoint ng militar dito. Bawal na ang pagpasok ng mga sibilyan mula pa noong ika-7 ng Oktubre at inilikas na ng gobyerno ang mga tao rito. Nakakuha kami ng espesyal na pahintulot para makapag-film dito para sa inyo ngayon. Talagang magiging mahirap para sa amin na mag-film sa lugar na ito. At mahirap din itong panoorin. Kaya gusto naming sabihin agad sa inyo bago namin ipakita ang pagkawasak. Naisaalang-alang ninyo na ang paksa ngayon ay talagang mahirap panoorin at sundan. At ang makakasama natin ngayon na magpapakita sa atin ng lahat ng totoong nangyari ay si Irit na nakatira dito sa kibbutz at narito siya noong araw ng pag-atake kasama ang anak niyang babae. Pagdating namin sa Nir Oz, ang una naming natanggap dito ay ang mga bulletproof vest. Ang mga bulletproof vest ang ibinigay sa amin ni Irit. Binigyan din kami ng mga tagubilin kung sakaling mangyari ang Seva Adom. Ang Seva Adom ay ang mga sirena na tumutunog dito sa lugar. Kapag nagpakawala ang Hamas ng mga misil mula sa Gaza papunta rito, mayroon lang kaming eksaktong 7 segundo para makahanap ng ligtas na lugar. Kaya binigyan kami ng mga tagubilin kung paano ito gumagana kung sakaling mangyari. Kahapon may mga sirena dito, ngayon wala pa, sana hindi mangyari. Pero sisimulan na natin ngayon ang pagbisita sa kibbutz, sa lugar ng massacre noong ika-7 ng Oktubre. Dito pa lang sa entrada, ang una naming makikita ay ang pagkawasak at si Irit ang tutulong sa atin para mas maintindihan pa natin kung ano talaga ang nangyari dito. Tingnan ninyo dito ang lubos na pagkawasak ng lugar na ito. Mahirap isipin na mahigit 3 buwan pa lang ang nakalipas, may mga taong nakatira dito. Ito ang buhay ng mga tao dito. Pero ngayon, aakyat tayo para maintindihan natin ng eksakto kung nasaan tayo. Tingnan ninyo kung nasaan tayo. Dito sa likod, ang mga bahay na nakikita natin. Bahagi na ng Gaza Strip ang mga iyan, nasa 1.6 na kilometro tayo mula sa Gaza Strip at ang mga taong umatake, pumatay at sumira sa kibbutz na ito ay nagmula roon noong nakakatakot na Sabado ng ika-7 ng Oktubre. Noong umagang yon,
Kami ay 417 katao sa kibbutz, kabilang ang mga sanggol at bata, matatandang tao. Isang 117 katao ang alinman ay ninakawan o pinatay. Kaya isa sa bawat 4 ang Alinman ay dinukot o pinatay. Sa maikling panahon na nandito kami, nakarinig na kami ng ilang pagsabog at naririnig namin ang mga helicopter at eroplano ng militar. Talagang nananatiling aktibong lugar ng labanan dito. At dahil doon, bakante rin ang lugar dito. Ibig sabihin, hindi pa bumabalik ang mga tao sa kibbutz na ito at pati na rin sa mga kibbutzim sa paligid. Pero ngayon, hindi tayo nasa mirador. Ito ang bubong ng bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Amitay. Dito sa ilalim natin ay ang bunker ng bahay niya. At dito makikita natin ang lugar kung saan mismo nakatayo ang bahay. Bababa tayo ngayon at papasok sa natirang bahagi ng bahay ni Amitay. Alamin ang nangyari sa kanya at sa mga naninirahan sa bahay na ito. Dito kung saan tayo bumaba kanina ay ang bunker ng bahay, at dito kung saan ako naglalakad ay ang bahay ng matandang ito. Talagang mahirap paniwalaan na dati itong masayang bahay puno ng buhay. Si Amitay, isang matanda, at si Jimmy, isang Pilipinong nag-aalaga sa kanya, ang nakatira dito. At noong nakakatakot na Sabado na iyon, pinatay si Amitay dito mismo sa loob ng kanyang sariling bahay at si Jimmy ay dinukot at dinala papasok sa Gaza Strip. Si Jimmy, salamat sa Diyos, ay pinalaya matapos ang mahigit 50 araw ng pagpapahirap at pagkakabihag sa kamay ng Hamas. Pero gusto kong ipakita sa inyo, mga kaibigan, ang mga guho ng bahay. Isa sa ilang bagay na natira dito ay ang andador ni Amitay. Isa siyang matanda, may Parkinson siya, kaya naman may kasama siyang Pilipino na tumutulong sa kanya. At isa sa ilang bagay na natira dito, may nakita pa akong isa pang bagay. Isang plato, isang tinidor sa sahig, isang piraso ng bote, at nakikita natin dito ang andador. At ngayon, papasok tayo sa una nating bunker ngayong araw at makikita natin na ito ay lubos na nasunog. Dito rin sa sahig, tingnan mo, ang mga gamot niya. Ibig sabihin, mahina rin ang kalusugan ng matandang ito. Nakikita natin ang mga gamot niya sa sahig. Pinatay siya noong 7 ng Oktubre, pero marami sa mga dinukot ay matatanda rin. May mga tao na higit 80 taong gulang, mahigit 100 araw na silang hawak ng Hamas, at marami sa kanila ay may mga problema sa kalusugan. Hindi natin alam ang kalagayan ng kalusugan nila. Hindi natin alam, marami sa mga dinukot, kung buhay pa sila. Dinala sila mula sa mga bahay dito sa kibbutz. 1/3 ng lahat ng dinukot ay dinala mula rito sa Niros, isang komunidad na may humigit kumulang 400 tao na halos tuluyang nawasak. Pero lalabas muna tayo at sisimulan nating alamin ang kasaysayan ng Niros mula sa simula at tuklasin kung paano tayo umabot sa napakatrahedyang araw na ito. Bago ko pag-usapan ang lahat ng pagkawasak, ang lahat ng kakilakilabot na nangyari sa lugar na ito, gusto kong simulan ang kwento noong 1955. Noong sa lugar na ito ay may 4 lang na puno. Isa itong disyertong lugar sa gitna ng kawalan. At may ilang tao na nagpasya na pumunta rito at magtatag ng isang kibbutz. Magtayo ng isang maliit na paraiso, isang maliit na hardin ng Eden sa gitna ng disyerto. At masasabi ko sa inyo na nagtagumpay sila. Sa kabila ng lahat ng pagkawasak na nangyari dito, nakikita pa rin natin ang ganda na taglay ng lugar na ito. At masasabi ko rin sa inyo na ako mismo ay nakita ang ganda ng lugar na ito bago pa man nangyari ang lahat ng ito. Dahil ang tatay ko,
si Jorge na kilala ninyo dito sa channel. Ang tatay ko ay nanirahan dito sa Niros. Noong 1970 tumira at nagtrabaho siya dito sa kibbutz at kamakailan lang siya at ang mga kaibigan niya noong 1970 ay nagpasya na bumalik dito para muling makita ang kibbutz. Pumunta ako, namasyal ako dito kasama sila, umupo kami, kumain kami sa kantina, naglakad-lakad kami sa kibbutz, nakita namin ang magandang buhay na nilikha ng mga tao dito sa kabila ng lahat ng hirap. Kaya, ang kwento ng Niros ay hindi nagsisimula sa massacre. Ang kwento ng Niros ay nagsisimula sa mga taong may pangarap. Ang pangarap na lumikha ng isang maliit na paraiso dito sa gitna ng disyerto na gawing mamulaklak ang disyerto, gaya ng sinasabi sa Biblia. At para magkaroon kayo ng ideya kung gaano katatag ang mga taong ito, nagtayo sila dito ng isang hardin botanikal, isa sa 14 na hardin botanikal sa Israel na matatagpuan dito mismo sa gitna ng disyerto. Sila ay nagsasagawa ng mga pananaliksik para malaman ang mga halamang kayang umangkop sa ganitong klima, hindi lang para sa kibbutz nila, kundi para sa buong rehiyon at mundo. Ang layunin ay makatulong na dalhin ang agrikultura sa disyerto. At ang mga taong ito na may napakalaking pagmamahal sa kanilang puso na nagtayo at namuhay sa lugar na ito ay nakaranas ng mga bagay na hindi mo maiisip. At nagiging totoo talaga kapag pumunta ka rito, dahil saan ka man dumaan, makikita mo ang mga bakas ng pagkasira at ng buhay ng mga taong narito noon. Makikita natin dito sa pintuan ang pamilya na nanirahan sa lugar na ito. Sila ay lahat dinukot. Ang ama na si Ofer kasama ang kanyang mga anak, si Shachar na 16 na taong gulang at si Eres na 12 anyos pa lamang. Ang mga bata ay pinalaya noong panahon ng tigil putukan, ngunit mahigit 50 araw silang nasa kamay ng mga terorista ng Hamas. Pero ang ama ay nananatiling bihag at ang lola at pinsan ng mga batang ito ay pinatay noong 7 ng Oktubre. At dito makikita natin kung paano ang buhay ng mga taong naglalaro sila ng football tulad ng ibang mga bata na nakatira dito. Makikita pa natin na ang bola ay galing sa Brazil. Ibig sabihin, mga taong narito lang na gusto lang mamuhay ng normal at ang kanilang buhay ay biglang naputol at winasak. Ang mga pag-atake kay Niros at sa lugar na ito ay hindi nagsimula noong 7 ng Oktubre, nagsimula ito ng mas maaga pa. Noong 2005, nagsagawa ang Israel ng isang unilateral na pag-atras mula sa Gaza. Ibig sabihin nito ay inalis ng Israel mula sa loob ng Gaza ang lahat ng mga Israeli, sibilyan man o militar. At sa sumunod na taon, noong 2006, nakuha ng Hamas ang kapangyarihan at kontrol sa buong Gaza Strip at doon sila nagsimulang umatake sa Israel, lalo na sa timog na bahagi. Halimbawa, noong 2008, isang rocket na pinakawalan mula sa loob ng Gaza Strip ang bumagsak sa Nirlat, sa pabrika ng pintura dito sa kibbutz, na pumatay sa isang tao at nakasugat pa ng 4 na iba pa. Noong 2013, natuklasan din dito sa tabi ng kibbutz ang labasan ng isang lagusan. Nag-invest ang Hamas ng milyon-milyong dolyar sa paggawa ng daan-daang mga lagusan. Mga lagusan sa loob ng Gaza Strip, mga lagusan mula Gaza Strip papuntang Ehipto, at mga lagusan din mula Gaza Strip papuntang Israel. At ang lagusang ito, salamat sa Diyos, ay natuklasan bago pa ito magamit. Dahil noon pa man, may balak na ang Hamas na gamitin ang lagusang ito para magpasok ng mga terorista upang umatake sa Israel. Noong 2013, hindi nangyari ang pinakamasama, ngunit sa huli nangyari ito ngayong 2023. Nais kong ipakita sa inyo ang laman ng tabi natin. Ang nakikita natin ay isa sa libu-libong mga rocket na pinakawalan ng Hamas. At bahagi ito ng mga pag-atake na matagal nang nangyayari sa loob ng maraming taon. Isipin ninyo, ang mga tao ay abala sa kanilang araw-araw. Biglang maririnig ang Cheva Adom, Cheva Adom, Cheva Adom. Ganyan tumutunog ang sirena dito at may 7 segundo lang ang mga tao para makahanap ng ligtas na lugar. Tapos nagsisimula ng bumagsak ang mga rocket at makikita natin ang rocket na ito.
isang simpleng rocket na gawa mismo sa loob ng Gaza Strip ng mga terorista ng Hamas. At dahil napakaikli ng oras nila para magtago, maraming pera ang inilaan dito para sa paggawa ng mga bunker at pagtatayo ng mga bomb shelter. At tungkol sa mga shelter na ito, pag-uusapan pa natin yan dahil bahagi sila ng trahedya noong ika-7 ng Oktubre. At dito sa tabi, makikita natin ang isa pang bahay na lubos na nasunog at nawasak. Ang nakatira dito ay si Oded. Makikita natin dito ang litrato niya. At si Oded ay dinukot din, isa siyang matandang lalaki. At hanggang ngayon ay hawak pa rin siya ng Hamas. Papasok tayo ngayon para makita kung ano ang natira. Ang kakaunting natira sa bahay niya. At sa gitna ng napakaraming pagkawasak, gusto kong ikwento sa inyo ng kaunti ang tungkol sa buhay ni Oded. Isa siyang mamamahayag, pero higit pa doon, isa siyang aktivista para sa kapayapaan. Oo, nakatira siya malapit sa Gaza at bahagi siya ng mga organisasyong nagsusulong ng kapayapaan. Kasama siya sa isang organisasyon na nagdadala ng mga may sakit na Palestino para magpagamot sa mga ospital sa Israel. At nakakagulat isipin na ang isang tao na mahigit 80 taon nang lumalaban para sa kapayapaan, naghahangad ng kapayapaan kasama ang kanyang mga kapitbahay na Palestino, ay nauwi sa pagkakabihag, pagpapahirap at pagkawasak ng buong buhay niya. Dito makikita natin ng kaunti kung ano ang buhay niya. Makikita natin dito ang natira sa isang piano. Isa rin siyang musikero. Kaya makikita natin ang bahagi ng buhay niya. Pero dito rin natin naaalala ang kamatayan na nangyari sa lugar na ito, sa napakaraming lugar dito. Dito sa sahig may isang itim na supot. Gusto kong makita ninyo ito. Ang supot na ito na nakikita natin dito ay pag-aari ng Zaka at talaga namang saludo ako sa kanila dahil sa aking palagay, sila ang gumagawa ng pinakamabibigat na trabaho mula pa noong ika-7 ng Oktubre. Ang Zaka ay isang organisasyon na pumupunta sa lahat ng lugar kung saan naganap ang massacre, kung saan nagkaroon ng kamatayan at pagkawasak at ang trabaho nila ay kunin ang mga katawan upang ang mga taong ito ay makilala muna at pagkatapos ay mabigyan ng marangal na libing. Hindi dahil sa nagtapos ang buhay ng mga tao sa isang napakasakit at di makataong paraan ay hindi na nila dapat matanggap ang dignidad, ang huling dignidad. Maaari nating bigyan ang mga taong ito ng maayos na libing upang magkaroon ang kanilang pamilya ng lugar para pagluksa sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang isa sa mga sako na ginagamit nila para dalhin ang mga bangkay o mga labi ng mga bangkay. Kaya nakasulat dito sa Hebreo ZV, cover Ben VT A7. Pagkilala sa mga biktima ng sakuna. Kaya dumadaan sila dito sa lahat ng lugar at kinokolekta ang mga katawan para dalhin sa pagkilala. Mga taong nasunog at ang trabaho nila, personal sila. Pumunta sila sa mga dalampasigan ng Zikim. Ang Zikim ay isa sa mga lugar na tinirhan din ng tatay ko. Sa dalampasigan ng Zikim, pumunta sila doon na may mga salaan para salain ang buhangin, para kunin ang mga ngipin, para kunin ang anumang natira talaga mula sa mga tao at subukang ibigay talaga ang dignidad na ito sa kanila. At alam ng Hamas kung gaano ito kahalaga para sa mga tao ng Israel. Kaya noong pinatay nila ang napakaraming tao sa Niros, sa napakaraming lugar, isa sa mga ginawa nila ay dalhin ang mga katawan, dinukot nila ang maraming tao na buhay pa. Pero dinala rin nila ang mga patay. Isipin ninyo. Gaano kawalang puso ang isang tao para hindi hayaang magluksa ang pamilya sa kanilang namatay, para patuloy na magdusa ang mga pamilyang ito. Hindi lang dahil sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, kundi dahil alam nila kung paano tinatrato ang mga katawan ng mga taong ito, mahigit 100 na sila. Araw na nasa Gaza, pati ang mga buhay, pati ang mga patay, pati ang mga pinatay habang nakakulong. Kaya naman napakahalaga talaga ng trabaho ng Zaka
Pero kung nakikita natin dito ang maliit na patunay ng lagim na nangyari noong ika-7 ng Oktubre, nakita ng Zaka ang lagim mula pa sa unang sandali at talaga namang nakita nila ang lahat ng pinakamasasamang bagay na kaya nating maisip, nakita nila. Ang Niros ay isang kibbutz, ibig sabihin isa itong komunidad na pang-agrikultura at may buhay silang sama-sama. Karamihan sa mga taong nakatira sa kibbutz na ito ay mga Hudyo at makikita rin natin ito sa pamamagitan ng tabernakulo na nasa harapan natin. At dito, makikita talaga natin ang mga natirang bahagi ng suka ng tabernakulong ito. Paalala lang na nangyari ang massacre isang araw matapos ang pagtatapos ng pista ng mga tabernakulo. Ang pistang ito ay nagpapaalala sa 40 taon na ginugol ng mga tao ng Israel sa paglalakbay sa disyerto. Ang pagtatapos ng pang-aalipin sa Ehipto at kalayaan ng mga Israelita. At muli, sa sandaling masaya ang mga tao, nagdiriwang lahat ng ito ay nangyari at makikita natin dito kung paano naputol ang buhay. Isang bagay na malamang ay ikagugulat ninyo tungkol sa ika-7 ng Oktubre at pati ako ay nagulat, ay kung ano ang nangyari pagkatapos ng massacre. Paano nangyari ang araw na iyon? Noong Sabado ng umaga, pumasok ang mga terorista mula sa Gaza papuntang Israel. Pumasok sila sa mga komunidad dito sa Niros, Be'eri, sa mga kibbutazim, sa mga komunidad. Sa paligid ng Gaza Strip at nagsimulang pumatay, manggahasa, mangidnap ng mga tao, lipulin ang mga komunidad. At pagkatapos, magsimulang bumalik ang mga terorista sa Gaza Strip, nagsimulang pumasok ang mga sibilyan mula sa loob ng Gaza Strip papuntang Israel. Hindi para tumulong sa populasyon ng Israel, kundi para magsimulang magnakaw. Kung titingnan ninyo ang kibbutz, kung saan tayo naglalakad, makikita ninyong maraming mga bagay na nakakalat sa mga kalsada. Ang mga sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad at mga babae, ay pumasok dito at nagsimulang magnakaw ng mga gamit mula sa mga bahay. Makikita sa larawan ang isang telebisyon na kinuha nila mula sa loob ng bahay na balak sanang iuwi, ngunit sa hindi malamang dahilan, maaaring mabigat, hindi nila kayang buhatin o nasira sa daan, ay iniwan na lang nila rito. Kaya, una nilang pinatay, dinukot, ginahasa, at pagkatapos ay pumunta rito at nagsimulang magnakaw ng mga gamit sa lahat ng bahay. Si Erita naman ang magkukwento sa atin kung ano ang nangyari sa bahay niya. Samantala nilimas nila ang bahay. Tulad ng lahat ng ibang bahay, hindi lang nila ninakawan ang lahat ng bahay, lahat ng pera, mga resibo, mga computer, mga bisikleta, lahat ng aming sapatos, lahat ng motorsiklo, lahat ng sasakyan ay winasak, sinira o ninakaw. Marami sa mga ito ay nasunog at tinupok. Ninakaw nila ang mga telebisyon at lahat ng elektronikong gamit sa kusina. Ninakaw pa nila ang mga bitag sa aking bahay. Lahat ng kaya nilang mahawakan. Mga bitag, syempre. Pagkatapos nilang nakawin ang mga gamit, sinunog nila ang maraming bahay. Mahigit 60% ng mga bahay ang tuluyang nasunog. Nasa isang ligtas kaming silid, 12 oras akong nandun at walang tubig, pagkain o banyo. Nakapiyama lang kami ng ilang oras. Ngayon, hindi lang mga Palestino ang pumatay at dumukot ng mga tao. Nagnakaw at winasak ang mga bahay, sinira rin nila ang buong sistema ng tubig para hindi kami makainom o makagamit ng maayos. Nalaman namin na nagbato sila ng mga granada sa mga suite at sa sistema ng tubig para lang sirain ang mga ito. Kaya, noong lumabas kami ng 10:00 ng gabi, naglalakad kami ng anak ko sa kibbutz at nakita namin ang malalaking agos ng tubig. Nagkakagulo na ang kibbutz at kinabukasan, 5:40 ng hapon, dumating ang mga bus dito nang medyo ligtas na inisip nila na kaya nila kaming ilabas ng buhay.
3 bus ang dumating at dinala kaming lahat papuntang Ela. Inilikas kami papuntang Elak. Wow, ang lakas pa rin ng amoy dito hanggang ngayon. Sa nakakatakot na Sabadong iyon, maraming nangyari. Yung una, napag-usapan na natin, yun mismo ang massacre. Ang mga taong napatay, nasugatan, ginahasa at dinukot. Pagkatapos, pumasok ang mga tao at ninakawan ang kibbutz. At ang huling alon sa kibbutz ay ang alon ng pagkawasak. Sinadya talagang sunugin ang lugar na ito. Dumating sila, ginawa ang lahat ng ginawa nila sa mga tao, ninakaw ang lahat ng kaya nilang dalhin gamit ang kanilang mga kamay at mga sasakyan. At pagkatapos, sinusunog nila. Ang ginagawa nila sa maraming lugar, pinuputol nila ang mga tubo ng gas at pagkatapos gamit ang lighter, sinusunog nila ang mga lugar. Wala nang ibang tao dito nang sinunog ang lugar na ito. Sinunog nila ito dahil lang gusto nilang sirain para kung sakaling may mga nakaligtas, wala na silang babalikan. Tingnan nyo ang antas ng kawalang awa. Gusto talaga nilang kunin lahat ng meron ang mga taong ito, kaya sinadya nilang sunugin ang lugar na ito. Sinunog din nila ang mga sasakyan ng kibbutz. Mahigit 260 sasakyan ang sinunog dito. At ang pinaniniwalaan ay sinunog nila ang mga sasakyan para hindi makatakas o makaalis ang mga tao rito. At totoo, nanatili talaga dito ang mga tao buong Sabado. Na-rescue lang sila kinabukasan, Linggo, at doon lang sila nakalabas dito. Kaya para sa kanila, hindi lang ito usapin ng 1 o 2 oras. Mahigit 24 na oras silang nagdusa bago sila nailikas. At nang dumating ang estado ng Israel at inilikas sila, dinala sila sa lungsod ng Eilat, ang pinakatimog na lungsod ng Israel. Nanatili sila roon ng ilang panahon sa mga hotel at pagkatapos ay inilipat sila ng Israel sa Kriyat Gat at doon pa rin sila naninirahan hanggang ngayon. Gaya ng nakikita ninyo, bakante ang kibbutz. May ilang tao pa ring narito na nakabalik na sa kanilang mga bahay, pero ang karamihan ng populasyon ay nasa Kriyat Gat pa rin. At tinataya ng gobyerno ng Israel na aabutin pa ng 3 taon bago sila makabalik dito. Bakit? Una, hindi ito isang aktibong military zone. Hindi ako nagsusuot ng bulletproof vest dito at hindi naririnig ang mga pagsabog, eroplano at helicopter. Hindi ito isang aktibong military zone. Kaya una, kailangan nating manalangin para sa pagtatapos ng labanan at sa pagbabalik ng kapayapaan at pagkatapos ay kailangang pumunta rito at muling buuin ang buong komunidad. Kailangang gibain ang mga bahay, itayo ulit, magiging napakalaking trabaho ito, napakalaki. At ang huling hakbang ay ang pagbabalik ng mga pamilya dito. At ang tanong ay kung gugustuhin o magagawa pa ng mga pamilyang natira mula sa kibbutz na bumalik. Ang tanong ay kung kaya ba nilang bumalik sa parehong lugar kung saan nila naranasan ang massacre na iyon. At maya-maya lang ay tatanungin din natin si Erit kung gusto ba niyang bumalik, kung kaya ba niyang bumalik dito. Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo, itong kawalang awa na gustong sirain ang mga bagay na hindi naman nila nakuha para lang wala talagang matira. Wala talagang matira sa mga taong ito. Lungsod sa Brazil, mga pulang buhok na nakikita natin dito
Baka alam nyo na kung saang bahay tayo papunta. Ang bahay na nasa likuran ay pagmamay-ari ng pamilya Bibas, isa sa mga pamilyang dinukot sa Gaza hanggang ngayon. Sumama kayo sa akin. Ang mga terorista, pagdating nila dito, sinubukan nilang sirain ang pintuan ng bahay. Makikita natin ang mga bakas ng bala rito. Sinubukan nilang sirain ang pinto, ngunit nabigo sila. At ang ginawa nila, umakyat sila sa parehong sofa at pumasok sila sa bintana. Makikita rin natin ang mas maraming bakas ng bala sa bintana. Pumasok sila sa bahay at ang una nilang ginawa ay patayin ang aso ng pamilya. Wala silang pinatawad, mga kaibigan. Wala talaga. Kahit mga hayop, maraming aso, maraming alagang hayop ang pinatay dito. Kaya pumasok sila sa bintana at pinatay ang aso ng pamilya. At ang pamilya ay nasa loob ng bunker. Sinubukan nilang manatili sa loob ng bunker pero hindi nila nagawa. Nakapasok ang mga terorista sa bunker at una nilang kinuha si Yabden. Si Yabden na 34 na taong gulang. Dinala nila siya at sinabi sa kanya na siya ay kinidnap at dadalhin sa Gaza. Pero hindi raw nila isasama ang kanyang pamilya. Alam naman natin kung paano nagtatapos ang kwentong ito. Puro kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan. Pagkatapos nilang dukutin, may dumating pang ibang mga terorista dito at dinala rin si Shiri Bibas na 32 taong gulang. At ang dalawang anak, si Ariel Bibas na 4 na taong gulang at si Kofir na 9 na buwang gulang nang siya ay kinidnap. Makikita natin dito na nakasulat sa Hebreo, 9 na buwan, tapos binago at ginawang 10 buwan at ngayon ay 1 taon na siya. Nakasulat dito, Ben Shana, na siya ay 1 taon na. Ibig sabihin, siya ay kinidnap na 9 na buwang gulang at ipinagdiwang ang kanyang unang kaarawan sa pagkabihag sa kamay ng Hamas at walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanila. Meron tayong mga nakakatakot na larawan ng pagdukot sa pamilya. Ang mga larawan ng pagkadesperado ni Shire, ng pagkadesperado ng pamilya na dinala. Meron din kaming mga larawan na hindi ko pwedeng ipakita sa inyo dahil masyadong maselan. Pero may mga larawan ni Yarden na dinadala. Sugatan din siya, tinamaan siya ng bala, nasugatan siya. Alam natin na buong pamilya ay dinukot papuntang Gaza, dinala sila doon. Hanggang ngayon, hindi pa sila na ibabalik at hindi natin alam kung nasaan sila at talagang nadadala ako ng emosyon dito. Dahil may maliliit akong anak, may anak akong 2 taon at may anak akong 2 buwan, kaya nakikita ko rin sa kanila ang bahagi ng ating pamilya. Ang mga tao sa Israel, lahat tayo, tinatrato natin ang isa't isa na parang isang malaking pamilya. Kaya kapag tinatanong ng mga tao, bakit ba natin laging pinag-uusapan ang mga dinukot? Bakit ba natin laging pinag-uusapan ang nangyari? Kasi parang pamilya natin sila. At masakit ito para sa buong bayan ng Israel, pati na rin sa mga taong nakatira dito at sa mga taong mula sa Israel na nakakalat sa buong mundo. At mas masakit, syempre, kapag nangyari ito sa isang taong malapit sa atin. Isipin nyo na lang ang sitwasyon dito sa kibbutz na ito sa Nir Oz. Isang kapat ng buong populasyon ng Nir Oz ay pinatay o dinukot, bukod pa sa lahat ng iba pang nasugatan at na-trauma. Kaya isipin nyo sa buhay ninyo. Isipin ninyo kung isang araw, magising kayo at isa sa bawat 4 na tao sa pamilya ninyo at isa sa bawat 4 na kaibigan ninyo ay pinatay o dinukot, pinahirapan, ginahasa. Lahat ng nangyari ay tunay na trauma para sa komunidad na ito at para sa buong bayan ng Israel. Pero hindi ko talaga kayang maisip kung ano ang nararamdaman ni Irid at ng mga tao dito sa kibbutz na nakatira dito dahil ako bilang isang taong nakatira sa Jerusalem na pumunta lang dito talagang masakit. Marami akong bagay na nararamdaman na pareho sa kanila. Lalo na nung dumating ako dito, nakita ko ang maliit na bisikletang ito. Eksaktong kapareho. Parehong modelo ng bisikleta ng anak ko. Kaya kapag nakita mo dito, talagang makikita mo ang pagkatao ng mga taong ito at ang kawalan ng pagkatao ng mga terorista ng Hamas na hindi nila pinapalampas kahit ang mga hayop, mga bata,
kahit mga sanggol. Ibig sabihin, ang Hamas ay walang galang sa kahit sino o kahit ano. Wala silang nakikitang halaga sa buhay ng tao, hindi sa mga tao ng Israel, hindi sa mga dayuhang narito, mga Pilipino, Thai, Danes. May mga tao mula sa ibang bansa rin dito. Mga Kristiyano, wala silang galang sa mga Hudyo, sa mga Kristiyano, sa mga hayop. At sa kasamaang palad, pati ang sarili nilang mga Palestino, nakikita natin kung gaano karaming mga Palestino ang naghihirap sa kamay ng Hamas. Kaya talagang kakulangan ito ng pagkatao, kakulangan ng pagmamahal sa kapwa. Kung sinasabi ng Biblia na ang pinakamahalaga ay mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, wala man lang kahit katiting na pagmamahal sa kapwa sa puso ng mga teroristang ito. Dito makikita natin ang mga pangalan ng mga taong pinatay dito sa kibbutz Nir Oz. At makikita natin na lahat ng pangalan nila ay nakasulat sa Hebreo. Bigla na lang, pagdating natin dito sa tabi, makikita natin ang mga pangalan na nakasulat sa Ingles. Lahat ng mga taong pinatay dito ay mga Thai, at ilan sa kanila ay mga Kristiyano pa nga. Noong ika-7 ng Oktubre, nang pumasok ang mga terorista sa kibbutz at nagsimulang magmassacre, nagsimulang magpakilala ang mga Thai at nagsabing, hindi kami mga Israeli, kami ay mga Thai. Oo, kayo ay mga Thai. At pinatay pa rin nila ang mga ito. Kailangan nating maintindihan sa labang ito. Hindi ito laban ng Israel, laban sa mga Palestino, malayo doon. Isa itong laban ng sibilisadong mundo laban sa terorismo, ang terorismo na pumapatay ng walang pinipili. Mga Hudyo, Kristiyano, at pati na rin mga Muslim ay pinatay noong ika-7 ng Oktubre. Hindi dito sa Nir Oz, kundi sa Sderot, may mga Muslim din na dinukot. Kaya kailangan nating maintindihan na ito ay isang mas malaking laban, ang laban kontra terorismo, at ang terror ay nagsisimula dito laban sa mga tao ng Israel at kumakalat sa buong mundo. Darating din ito sa kanluran, darating ito sa lahat ng bansa at kaya kailangan nating maintindihan na ito ay laban nating lahat. Tayo bilang mga Pilipino, tayo bilang mga Portuges, tayo bilang mga Israeli, tayo bilang buong kanluraning mundo na hindi tumatanggap ng ganitong uri ng karahasan, na hindi tumatanggap ng ganitong uri ng ekstremistang pamimilit. Naiiyak ako dahil kilala ko ang lugar na ito. Ibig kong sabihin, nakapunta na ako dito, dito mismo. Nandito tayo ngayon sa kantina para lang malaman ninyo, nandito tayo sa kantina ng kibbutz. Nakapunta na ako dito noon ang kasama ang tatay ko. Noong bumisita kami sa lugar na ito, pumunta siya dito kasama ang mga kaibigan niya. Ibig sabihin, ang mga kaibigan niya noong kabataan pa niya ay bumisita sa kibbutz. Tiningnan ang bahay na tinitirhan nila na hanggang ngayon ay nandyan pa. O kahit papaano ay nandyan pa hanggang noong ika-7 ng Oktubre. At talagang makita ang lugar na wasak, walang laman. At dito, nilagay nila sa mga mesa. Humihingi ako ng paumanhin. Gusto kong ipakita sa inyo ang lugar na ito. Dito nila nilagay sa mga mesa ang mga upuan ng mga tao at dito makikita natin. Arbel Simantov, 5 taon at kalahati, pinatay. Karol Simantov, 72 taon, pinatay. Homer, 2 taon at kalahati. Makikita na may nilagay silang upuan para sa bata. Nagtipon ang pamilya. Pinatay ang buong pamilya. Ang mga magulang, ang 3 anak, at pati na rin ang lola ay pinatay. Pinatay ang buong pamilya ng sabay-sabay noong araw na iyon. At makikita natin sa dami ng mga mesa dito na may bawat isa sa mga placard na ito, makikita natin kung gaano kalaki ang trahedyang nangyari dito. Isa sa bawat 4 na tao sa kibbutz na ito ay alinman pinatay o dinukot noong tinatawag nating itim na Sabado. Ang Sabado sana ay para sa Simchat Torah na tinatawag na kagalakan ng Biblia. Isa itong pagdiriwang ng mga Hudyo mula sa Biblia kung saan nagtitipon ang mga tao, umaawit at sumasayaw. Naalala ko noong Biyernes ng gabi,
nasa sinagoga ako kasama ang pamilya ko, sumasayaw at umaawit. At noong Sabado ng umaga, nagising kami dahil sa mga sirena. Nasa Jerusalem ako noon, nagising kami dahil sa mga sirena at nagising kami sa mga balita tungkol sa nangyayari. Kaya't binago ng mga terorista ang pinakamasayang araw ng mga tao sa Israel bilang pinakamalaking massacre mula noong Holocaust. At tama nga, hindi aksidente na pinili nila ang araw na iyon. Sinadya talaga nila para sirain ang kasiyahan, para salakayin sa isang Sabado kung kailan nagpapahinga ang mga tao, kung kailan hindi handa ang mga tao, kung kailan maraming sundalo ang pinayagang umuwi para makasama ang kanilang pamilya. At tama nga, sinamantala nila ang kasiyahan ng pagdiriwang ng mga tao sa Israel para gawin ang masaker na ito. At walang kibbutz ang nagdusa ng husto gaya ng ni Roz. Gusto kong itanong sa'yo kung ano para sa'yo ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng mga tao tungkol sa nangyari dito noong 7 ng Oktubre. Gusto kong malaman ng mga tao kung ano ang nangyari dito. Walang sino man ang dapat makaranas nito dahil napakakakilakilabot, napakatakot na sa tingin ko walang sino man sa ating mundo ang dapat makaranas ng ganitong sitwasyon ng lagim at isipin na may mga tao na walang kahit anong awa sa kapwa ay napakalungkot para sa akin. At balak mo bang bumalik at manirahan dito sa kibbutz sa hinaharap? Gusto mo bang muling itayo ang kibbutz at bumalik dito? Ngayon pakiramdam ko ito na ang aking tahanan. Hanggang hindi ko pa naaalis ang mga gamit ko rito. Iniwan ko ang tiya, mga damit, kaunting pagkain. Iniwan ko lahat ng mga gamit dito dahil ayokong pumasok sa bahay na walang laman. Gusto kong bumalik pero kung pakiramdam ko ay ligtas ako dito, hindi. Kapag naglalakad ako dito at nasa bahay ko, sinusubukan ko pa rin maramdaman ang takot. Takot pa rin. At magulo pa rin ang buong bahay. Naglinis na ako pero hindi pa rin ito kasing ganda ng dati. Baka bumalik ako, hindi ko pa talaga alam. Bawat bahay na pinupuntahan natin ay isa pang pamilya, isa pang kwento. At pagdating natin dito, nakikita natin ang maliliit na bahagi ng buhay na meron sila dati. Nakikita natin ang mga laruan ng mga bata, ang mga pinggan na ginagamit nila sa pagkain. Nakikita natin kung paano sila namuhay, kung ano ang mga isinusuot nila, at nakikita rin natin ang kalupitan ng Hamas. Pumunta sila dito na ang layunin ay magmassacre at magdulot ng pinakamatinding pagdurusa sa mga taong ito at sa buong Israel. Sa kasamaang palad, nagdulot sila ng isang napakalaking sugat. At para masimulan ang pagsara ng sugat na iyon, para masimulan ang proseso ng paggaling, ang pinakaunang kailangan nila ay ang makauwi ang kanilang mga dinukot. Dito sa Israel, palaging pinag-uusapan ang tungkol sa mga dinukot dahil kailangan natin silang maibalik. Para hindi ito ang maging katapusan ng kwento, para ang katapusan ng kwento ay ang muling pagbangon ng lugar na ito. Ang mga taong nakatira dito mula pa noong 1955 ay nakaranas ng maraming pagsubok at patuloy pa ring nakakaranas nito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sinubukan nila at nagawa nilang bumuo dito ng isang maliit na paraiso na winasak ng mga demonyong iyon. Ngunit, kung loloobin ng Diyos, muling itatayo. Mayroon akong 2 hiling sa inyo ngayon. Ang una ay para sa lahat ng gustong tumulong at may kakayahang tumulong. Tumulong kayo sa muling pagtatayo ng Israel, sa inyong sariling paraan. Ang sino mang nais ay maaaring manalangin para sa kapayapaan ng Israel. Hilingin sa mga pamahalaan ng mundo na pigilan ang Hamas upang mapalaya ang mga bihag. Ang sino mang nais ding magbigay ng pinansyal na tulong para sa muling pagtatayo ng kibbutz na ito at ng iba pang mga kibbutz dito sa lugar. Mag-iiwan ako ng mga link sa ibaba ng description at mga detalye ng pagbabayad para sa mga gustong magbigay ng kontribusyon. At ang pangalawa kong hiling sa inyo ay tingnan ninyo sila sa mga mata.
Ipapakita ko ngayon sa inyo ang mga larawan ng mga taong pinatay at ng mga taong dinukot mula sa Niros. At hinihiling ko sa inyo na panoorin ninyo hanggang dulo dahil bawat isa sa kanila ay karapat-dapat na maalala ang kanilang pangalan at mukha. Manalangin tayo para sa tunay at pangmatagalang kapayapaan at na sana hindi na muling mangyari ang ganitong bagay saan man sa mundo. Manalangin tayo para sa kapayapaan. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nagbahagi at magkita-kita tayo sa susunod.